Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin lumala na. Nako, nililinlang lang ang taong bayan sa korupsyon. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, pasadahan po natin to. Ayan o. Si Senator Gatchalian, ayan mga kababayan, farm to market road, modus dinoble, 16 billion siningit sa kamera sa DA. Ayan, kasi nakita po namin na sagab, ano bang ibig sabihin ng GAB? Yung General Appropriation Bill, ayan, na lumaki ang pondo ng farm to market road from 16 billion to 32 billion. So, nadagdagan ng 16 billion. Ang punto ko kasi, sabi po ni Gatchalian, naglilinis tayo, okay? Naglilinis ho tayo sa DPWH na i-transfer naman natin sa DA kung pwedeng maging, yung pwedeng maging issue. Correct. Diba? Ang gagaling nyo. Dahil na-discover po ang mga kalokohan nila dito po sa DPWH. Ngayon sa Department of Agriculture naman nila. Ganun rin infrastructure. Yung mga kalsada, farm to market roads, ginawang 32 billion. Nako po. Matindi talaga mga utak ng mga kawatan, mga kaubayan, no? Pagkawatan ka talaga, you will always do something para lang makapagnakaw ka, no? Ano po ang masasabi niyo diyan? Kaya nga nalagay natin sa thumbnail natin kanina, 'di ba mga kaubayan, na grabe, parang parang niloloko lang ang taong bayan, no? Kasi wala na nga doon sa DPWH pero nilagay naman po dito sa Department of Agriculture. Talagang niloloko lang tayo dito sa corruption na ito mga kaubayan. Anyway, ano pong masasabi niyo diyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to. Si former Governor Chavit Singson, sabi niya po dito, corruption has been allowed to every agency of this government. Oo nga, no? It is a failure of leadership at the very top. What our president is doing is shifting the blame to others to save himself. That, ladies and gentlemen, is called a weak leader. Ayan. Naniniwala ba kayo, mga kabayan? Sinasabi ni Chavit Singson na ang korupsyon ay nagmumula at pinahintulutan ng gobyernong ito. Ang korupsyon daw ay pinahintulutan sa bawat ahensya ng ating gobyerno. Talaga. Dahil binuwag po nila yung Presidential Anti-Corruption Commission. Diba? Kung wala silang planong magnakaw, edi sana pinabayaan lang nila yun. Kasi yun pong nagiging lookout, no, ng taong bayan dyan po sa mga ahensyang yan. Pero hindi. Talagang pinayagan po nila. They allowed it, no? Has been allowed. The corruption has been allowed to every agency of this government. Ayan po ang sabi ni Chavit Singson. Ano pong masasabi niyo dyan? Malamang sa malamang, sumang-ayon kayo sa sinasabi po ni Manong Chavit. Okay? At ito pa mga kababayan, mayroon na tayong mga corruption dito pero ang presidente natin hindi pa alam. Alam nyo, the corruption is very organized tapos hindi alam ng ating Pangulo. Ito pong sabi niya, ang nais ko talagang malaman, paano tayo umabot sa ganito? Aba? Nagmamaang-maangan pa. Halos di ako makatulog sa kakaisip kung bakit tayo nagkaganito. Aba?
Kung hindi mo alam kung paano tayo nagkaganito, abay, lumayas ka na po. Diba? Lumayas ka na po sa pagiging presidente at papalit tayo ng may alam kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Kasi once you admit, no, that you don't know what's going on, no, what's happening, parang sinampal mo na rin ang sarili mo. Because you are the president. Wala ka bang tauhan? Wala ka bang tao? Wala ka bang intelligence fund? For you not to know. Ha? Nagkakaganito na pala ang ating bansa. Diba? Frustrate mga kaubayan, diba? Pag ito lang talaga, itong mga ganitong statement po ang lagi nating i-share sa ating mga kaubayan, malamang mamroblema rin sila. Ha? Dahil paano hindi mo problemahin? Presidente na po itong nagsasalita na hindi niya alam kung paano umabot sa ganito. Diba? Pero, yung mga, diba, yung mga nagnanakaw sa gobyerno, mga kaalyado nila. Ito po naman ang balita mga kaubayan. Sabi po ni Castro, 2 hours ago mula po sa GMA News, government slow in acting on flood control scandal. Okay? Tinatanong po. Pala says due process is being followed. Ayan mga kaubayan. Amid criticism over the alleged slow response of the flood control scandal, Malacanang maintained that the government must follow the due process in holding personalities accountable to prevent their human rights from being violated. Ayan, mga kaubayan. Yung mga magnanakaw pa yung protektahan ninyo. Yung mga karapatan pa ng mga magnanakaw ang talagang iniisip ninyo kaysa po sa karapatan ng nakakataong bayan. Diba? Paano hindi nila bibigyan ng due process mga kaalyado po nila ang nagnanakaw? Diba? Mga kaalyado po nila ang mga magnanakaw. Talagang may due process yan para hindi ma-violate yung mga human rights di umano. Anong ginawa nyo kay former President Duterte? Hindi nyo po ba na-violate yung human rights? Dahil sa pag-aresto ninyo? Binigyan nyo ba ng due process to prevent the human rights of President Duterte being violated? Diba? Wala tayong nakitang ganon. Pero bakit ngayon sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan, eto mga kababayan, kailangan mabagal sapagkat they are following the due process, no? Ay nako, wag nyo kaming lokohin, Castro. Talagang bibigyan nyo ng due process. Dahil ano? Dahil mga kaalyado yan ng presidente. Di ba? Kaya kailangan due process is being observed. And served. Nako. Sa mga hinayutak ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Anyway mga kabayan, ito pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ngayon daw ay hinaharas daw di umano ni Remulla si Villanueva. O panoorin natin itong balitang ito. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment. Ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At Yun! Epal mo kasi, Remulla. si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingi ng pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibac Party List representative pa matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito, hindi
ipinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong Ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa Ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam mo, ito ang problema dito kay Remulla, no? Feeling tambaluslos din eh. Feeling Romualdez din. Yung feeling niya, siya na ang presidente. Hindi, alam mo kung bakit. Yung sinasabi niya, secret lang daw yung decision. Ay, naku po. Gusto kitang tuktukan, Remulla. Napakayabang Sabi niya nga parang secret decision. Ibig sabihin, he is not sure, di ba? May parang pa po sa sinasabi niya. mo. Ano kailangan ipaalam sa'yo? Kailangan talaga iabisuhan ka sa opisina mo? Sino ka ba? Di ba? Hindi kasi alam mo, hindi pa pwedeng maging secret yan. Any decision of the court, including the ombudsman, meron niyang pinapublicize, pwede mong kunin. As a matter of fact, ilang beses sinabi ni Villanueva sa Senate, ako mismo narinig ko, binabalita ko nga dito na na-dismiss na yung kanyang kaso. Ilang beses, ewan ko sa'yo, hindi ka nakikinig. Isang kubeta ka ba nag-ano? At hindi mo napapakinggan yun, tapos sasabihin ngayon, tinago sa'yo. Sino ka para pagpaalaman? Feeling ka rin presidente, no? Feeling ka hari. Hindi porket hindi mo alam, sinikreto sa'yo. Ano to? Hindi, yun kasi yung sinasabi niya. Sinikreto daw. Alam mo, may mga ganyang bagay na hindi mo na ine-epal sa tao. Di ba? Hindi mo na pinapublicize sa tao. May mga discarding ganyan. Halimbawa ko, ang dami ko ng kasong na-dismiss. Oo. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong kaso, di ba? Narinig niyo ba yung kasong, kaso ko kay pangalan nito, yung bidabidang tumakbong mayor? Yung networker. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Ayun, ano ba yun? Rian Ramos? Ay, hindi, yung jowa ni Rian Ramos. Si Versosa, yun. Halimbawa yun, di ba? Na-dismiss. Alam ko, na-dismiss na yun alam mo, hindi ko. Sabi ng bugado ko, relax ka na lang dyan, tapos na yan. Okay na yan. Alam ko, na-dismiss na yun. Hindi ko naman pinalandakan pa dito yun. Ang tagal na nun, ha? Oh, may isa pa akong na-dismiss. Yung kay Trillanes. Hindi ko rin pinalandakan dito. Isa pa, yung Kitore. Hindi ko na pinagyayabang. Alam mo, minsan kasi, may mga times na you just stay humble na hindi mo na kailangan although there are some lawyers that they have to do it because of their profession. They're lawyers. They have to do it. Okay? Ako, bilang yung client na dinimanda, tahimik na lang ako. Kasi siyempre, para, alam mo yun, para hindi na mayabang ang dating, hindi na magkaroon pa na kung ano-ano, tahimik na lang tayo. So, ganun din yung kay Villanueva. As a matter of fact, hindi nga siya totally na nahimik. Every time na ina-accuse siya, lagi niya sinasabi sa Senate. Pagka merong mga plenary doon, merong mga ano doon, pagdinig na nauungkat yan, lagi niya sinasabi, I have the decision that it was dismissed, blah, blah, blah. And as a matter of fact, I did my research, tinignan ko din kung dismiss na nga ba. At nakita ko, dismiss na yung balita. Hindi ko alam sa tao na ito kung bakit hindi niya alam. Tapos ang sasabihin niya, sinikreto daw sa kanya ng ombudsman. Sino ka? Ha? Sino ka? Sino ka? Na para sabihin pa sa'yo ng ombudsman, ay, Remulla, gusto ko lang paalam sa'yo na na-dismiss na yung kay Villanueva. Anong concern mo dun? I mean, nasa DOJ ka. You're a separate entity, separate department. Bakit magsasabi sa'yo yung ombudsman na, Secretary Remulla, dismiss na yung kay Villanueva, ha? Alam ba nila na sisiksik mo sarili mo dyan? Alam ba nila na ipagpipilitan mo sarili mo dyan sa ombudsman? Nasasabi mo ngayon, sinikreto? Ewan ko din sa'yo, yabang mo rin. Naiinit ulo ko Alam mo, pag nakikita ko yung pagmumukha nito ni Remulla,
Ito yung tipo ng gusto mong, ewan ko na nga. Pa yun? Did you know about it? Nobody knows about it. We know, ikaw lang walang alam. Ikaw lang. Alam ko na dismiss eh. As a matter of fact, kung kayo Banateros, nadinig din na yan dito eh. Kung kayo Banateros narinig, ewan ko sa'yo, hindi mo narinig. Manood ka kasi kay Banat Bay. Wag ako kanina nanonood ka sa mga vlogger mong tanga. Yung mga vlogger ninyo, natatanga-tanga, walang alam kung hindi sumipsip sa inyo, yes man. Hindi kasi alam mo, pinanood ko talaga. Minsan sinubukan kong panoorin yung mga vlogger nila. Putang ina, sumakit ulo ko sa katangahan eh. Oo, lalo na yung mga kadiri doon. Ang daming kadiri dyan eh. Yung itsura nila, hindi mo maintindihan kung saan pinulot eh. Lalo na yung logic nila, basura. Di ba? Pag titignan mo talaga, parang kanto boy na ewan, parang nawala yung ano eh. Pagka tinitignan ko yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger, para talagang mga, ewan ko, kung sinto-sinto, o galing sa kubet, sa inodoro. Yung bang galing ba sa kanto na dating nag-a-addict sa kanto, tapos tinawag, uy, halika, bumili ka ng ng cellphone, ito pera, mag-vlog ka, ganun. Parang ganun yung mga addict. Oh, yung mga tambay, hindi ko maintindihan. Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZPP, kinumpirma ni Martres na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings sa ugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, gayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinismiss ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, papasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun. Yun na nga kasi, Ombudsman na Samuel Martires, dapat nagpaalam ka daw. Dapat nagpaalam ka daw kay Remulla. So yun mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.